Rito na naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Isang nakakagulat na balita ang lumutang mula sa International Criminal Court o ICC. Ayon sa maulat, tila pumabor ang korte kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ukol sa kanyang inihaing apela na ibinasura ang kaso laban sa kanya kaugnay ng controversial na war on drugs. Ayon sa isang source na malapit sa ICC, kinilala umano ng korte ang argumento ng kampo ni Duterte na ang kaso ay may kakulangan sa ebidensya at hindi saklop ng jurisdiksyon. Gayunpaman, wala pang final na desisyon at inaasahang maglalabas ng opisyal na pahayag ang ICC sa mga susunod na araw. Ang kampo ni Duterte ay nagpahayag ng kumpiyansa at naniniwala silang ito na ang simula ng kanilang pagkapanalo sa kaso. Samantala, isang matinding espekulasyon naman ang kumakalat ngayon online. Kaugnay ito ng di umano'y pagkakadetain ng First Lady Lizata Nasmang sa Estados Unidos. Ayon sa ilang hindi pa beripikadong ulat, ito ay may kinalaman umano sa isyu ng illegal na pulburon. Ngunit agad namang itinanggi ito ng Malacanang at tinawag na fake news ang nasabing balita. Wala pang kumpirmasyon mula sa US authorities ukol sa issue at wala ring opisyal na pahayag mula sa First Lady. Samantala, pinaaalalahanan ng Presidential Communication Office ang publiko na mag-ingat sa pagkalat at paniniwala sa mga hindi kumpirmadong impormasyon. Manatili po tayong nakatutok para sa mas malalim na detalye habang inaalam pa ang buong katotohanan sa mga usaping ito. At yan nga ang mga balitang ating pagkakatutukan, at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Junior nilaglag na ni Torre. Aba nako po. Eto na nga ba ang aking sinasabi na kapag nakuha na ang pira, kusa nang magsasalita ang bunganga ni Churi. At ito, pag-usapan po natin mga banateros itong nag-viral na isang pulis na ipapakulong na ni Marcos Jr. dahil kinalaban lang siya. Grabe, martial law na talaga. Ano na talaga to, martial law na. May tuturing na ho talaga itong isang ganap na martial law dahil ho sa mga ginagawa ng administrasyong Marcos. Kapag hindi ka kakampi, gurgur ka. Pag hindi ka kakampi, kulong ka. Oo, ganyan ho kalupit ang bituka or sikmura. May sikmura pa ba to? Baka naubos na dahil sa coke. Ay, sorry. Oo, nang dahil kapag hindi kanila kalyador, hindi kanila tawag dito, kakampi, gurgur ka. Oo, gurgur ka talaga. Pero kapag kakampi kanila, aba, tuwang-tuwa sila sa'yo. Protektado kanilang lahat. Ganun kalupit ang administrasyong Marcos. At ayun, no, palakpakan din po pala natin si Solgen Gibara. Siyempre, tito ko yan. Tito ko yan, tito ko yan. Binabash ko nung nakaraan yan, pero ngayon goods na goods po siya para sa akin, no? Kahit papaano may nanindigan pa sa may naninindigan pa sa kanilang prinsipyo. Palakpakan. Bago tayo mapunta doon sa mga tawag dito, sa mga pag-uusapan natin, dito muna tayo sa mga kinukuda nitong mga punyetang ito. Ayan, katulad lang yan. Ang kinukuda kasi dito, etong si Barbers ay parang late nung picture. Pwede bang lakihan to? Lakihan ko nga. Hindi ko makita eh. Oo, yan, lakihan natin ha. Oh, yan. Lakihan natin. Oh, yan. Oh, yun, lumaki din. Oh, yan ha. Sabi ni Barbers, nanindigan si House Quadruple. House Quad Committee Chairperson Representative Ace Barber na hindi
makikipagtulungan sa International Crime Court or ICC sakaling humingi ng ebidensya na may kaugnayan sa umano'y extrajudicial killing ni Pangulong Duterte. Oo, ang galing talaga magpanggap ito mga putang inang to. Kunwari pa kayo, ayan na naman tayo, binibilog nyo na naman yung utak namin. Oh, di alam nyo, ang Administrasyong Marcos, tumatakbo lang sa dalawang words yan. Magsinungaling at wag umamin, di ba? Totoo naman. Tignan nyo na yung nangyari ngayon, magsinungaling, tapos wag umamin. At pinakamalupit pa dyan, bilugin ng utak ng mga Pilipino. Para syempre, hindi sila utuin pa rin nila na utuin yung mga Pilipino para patuloy ang kanilang ang kanilang pananalbahe sa bayan natin. Ang lupit, 'di ba? Meron pa yan. Dito ba? Ito pa, si Kangkong. Yan. Grabe Kangkong. Kangkong, ikaw ba yan? Lupit mo dyan Ang galing ng epal nila talaga no. Biruin mo tetong si Kangkong ito, Grand Budol ng Duterte Drug War. Makakalkal sa ICC trial, sabi ni Congressman Kangkong. Grabe. Grand Budol ba? Okay. Yan pala. Ito, sabi niya. Basahin natin. Para sa simple, ganito po. Sabi niya, para sa simple, ganito po. Bakit Grand Budol ang war on drug? Kasi hindi lang ito madugo. Ito po ay isang bilyong pisong negosyo. Isang bilyong negosyo. Pwede sasabihin itong hype na to. Isang bilyong negosyo. Asan na yan? Isang bilyong negosyo, pisong negosyo, yung maliliit na nagtutulak, pinagpapatay. Pero yung malalaking sindikato wala pang lumakas. Bakit? Lalo pang lumakas. Buisit na Abante News to. Ayusin yung pagsusulat pero parang natutuwa pa siya, no? Na yung maliliit lang daw yung namatay, pero yung at least yung napatay na yun, adik yun na. Hindi ka ba naman tanga? Nagtutulak, pinagpapatay. Pero bakit yung mga malalakas daw na sindikato buhay pa? Alam nyo kung bakit buhay pa? Gusto nyo, eto sa atin lang to Huwag nyong ipagkalat kahit kanino itong sasabihin ko huwag nyo ipagkalat, baka may mga chismosa kayong kapitbahay nyo, huwag nyo sasabihin ko. Alam nyo kung bakit buhay pa yung mga malalaking drug lord na hindi hindi namatay nung panahon ni PRRD? Alam nyo kung bakit? Sila ngayon yung kalaban ni PRRD ngayon. Kung sino yung mga sindikato na malalaki dito sa Pilipinas, sila yung nagpapatrabaho ngayon kay Pangulong Duterte para gipitin, para ipakulong, para mamatay, no, para ipapatay, or gusto nilang pahirapan itong si Pangulong Duterte. Sila lahat. Sabihin ko na, lahat ng anti-Duterte, sila yan. Ayun yung mga talagang tinatawag na malalaking sindikato dito sa Pilipinas na tinutumbok nito ni Congressman Kangkong. Hindi ko maano yung headset ko sumasabit, buisit. Eto pa sabi niya, baka kasi sila ang kumukontrol sa supply at kapag sila lang ang natira, sila rin ang nagtakda ng presyo. Palakpakan naman natin ng kabubuan nito. Ito lang sabi ni Congressman Gunggong,
Ang daming pwedeng itawag dito sa congressman na to. Kung protektado pala ni PRRD ang mga malalaking sindikato dito sa Pilipinas. So ibig sabihin napakayaman ni PRRD at kayang-kaya niyang kumawala sa ICC. 'Di ba? Isipin niyo maigi 'yon. Kung ganun kayaman, kasi sobrang yaman nun, sabi niya rito bilyong piso daw eh. Ay alam niyo naman ang kalakaran dito ng pulburon sa Pilipinas. So kung isa kang protektor ng pulburon dito sa Pilipinas, napakayaman mo. Tsaka ito lang kung ganun man, kung totoo man yun na grand budol na sinasabi ni Gunggong, putang ina, dapat umalis na ako ng Pinas. No, namuhay na ako ng masarap sa 80 years old ko, ilalaan ko na lang yung ilang taon na ipapanatili ko sa sa buhay ko, mag-happy na lang ako. Bakit pa ako umipal? Bakit pa ako tinatawag dito? Bakit pa ako nangingialam sa problema ng Pilipinas? Isa akong protektor ng mga bigating drug lord sindikato sa Pilipinas at ubod ng yaman ko. Ganun dapat, no? Kung totoo 'yun. Kung totoo man tong kamangmangan ni Gunggong. Mangmang na Gunggong pa. Kung totoo man itong sinasabi nito wait lang, masampal nga natin ng isang beses to. Kung totoo man yung sinasabi nito ni Congressman Gunggong, di sana wala na si PRRD dito sa Pilipinas. Sarap buhay na sa ibang bansa yan. Tanga-tanga din tingnan mo, nakakulong si PRRD. Sino ba naman tanga? Ang yaman-yaman mo na tapos magpapakulong ka. Bobo ka ba? Tanga. Pakatulong gusto itong mga to. Misa nga magtutulog kayo kaya tawag dito kaya hindi na kayo hindi na kayo nakakapag-isip ng maayos. Ito naman, ito pinaka-latest ngayon. Yan ang pinaka-latest. Tingnan nyo yan sabi dyan ni NBI Chief Santiago. Puto lang yung sound effects natin dito pala. Santiago 200 tuloy 20 vloggers na nagkakalat ng fake news, bantay sarado sa NBI. Aban ako. Grabe naman yan. Sino yan? Wait lang, bibilangin natin. Kabanateros kasi 5 kami. Kasi vloggers Kapag hindi ko sinasabing fake news kami pero alam naman namin na mainit sa amin tong mga inayupak na to. So 5 banateros. Dagdag pa natin si Maharlika, si Joey, third floor, si Coloco, 10, si Mr. Real Talker. Sino pa ba? Yung bisdakeros, ilan yan? 5 din. 5 din yung bisdakeros. So 15 na. So may 5 pa. Sino yung 5 na yun? Si Tio Moreno, attorney, ano bang pangalan nito ni attorney, yung dating ni Marcos, nakalimutan ko. Yun, basta yun, yung babae. At yung iba pang mga vlogger, sino pa? Si Buster, si Spencer, si Jojo, tsaka siya nasa Hong Kong. So tatanggalan ng visa yun, mga yun. Ano kayang fake news ang nalaman nito ni Chief ni Santiago, no? Lahat naman noon nanggagaling sa inyo. So katulad yan, baka mamaya sabihin mo naman, Santiago, fake news kami. Nag-reaction lang ako dun sa post ng isang mainstream media, ha? Baka mamaya magalit ka na naman. Wala kaya sige, magkaso lang kayo na magkaso. Wala namang problema.
So panoorin po muna natin tong reaksyon na wait lang, dito ko nga ito ilagay na naduduling ako na hindi malaman eh. Dito po sa eto, asan na yun? Ito ba yun? Wait lang, hanapin natin baka magkamali tayo, tingnan natin. Uy, ay, hindi yan yun, eto. Baka ito na nga, yan pli. Leia, ano ang sunod na hakbang na gagawin ng QCPD dito sa nahuling pulis na sinasabing nagpo-post ng kanyang mga komento laban sa gobyerno? Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lili Magandang tanghali TC na may din. transparency. Ay, Magandang tanghali sa iyo, Ella. Lili TC na may transparency at Sorry na, alinsunod sa bumalik due process. Ang kaso ng isang pulis na naghihikayat na umano ng pag-aaklas. Sa isang pahayag ngayong umaga, tiniyak ni PNP Public Information Office Chief Wait. Anong napanood ko yung video, walang pag-aaklas doon. Wait lang napanood ko yung video wala akong doon. Ba't ganun? Anong nangyari? Wala akong pag-aaklas na narinig ako doon. Hindi, totoo lang. Wala akong narinig na doon na yung sinasabing pag-aaklas. Wala akong ni isang narinig doon. Ang sabi niya lang, bakit kung susundin ang utos ni Marcos hindi naman siya yung nagpapasahod sa akin? So, although tama naman. Una-una, ang mga pulis, may may sinumpaan tungkulin na maglingkod sa sambayan ng Pilipino, hindi sa administrasyong Marcos. So, paanong panghihikayat doon? Grabe naman. Gravity na talaga, iba na talaga yung inyong Caracas mania. Okay, tuloy. Panoorin natin. Police Colonel Randolph Tuanyo ang integridad at pagiging neutral ng Philippine National Police. Ito'y matapos formal ngang sampahan ng reklamo sa Quezon City Police District si Patrolman Francis Steve Talion Fontillas ng inciting to sedition dahil sa umaray paghihikayat ng pag-aaklas. Iginitituan nyo ang kaso laban sa naturang pulis ay bunsod ng hindi otorisado at may bahid politika mga social media posts kaugnay ng mga ulat tungkol sa umaray pag-aresto sa dating Pangulo ng Bansa. Samantala, sinabi naman ni PNP Chief Police General Romel Francisco Marbi. So, wala nang pati mga kapulisan, no? Mga kapulisan. Pati kayo, kagaya na namin. Hindi na rin kayo malayang magpahayag ng salubin nyo laban sa gobyerno. Wala na, lahat na to. Pag ikaw ay, putang na, nandun si Torre. Putang ina nga, bakit ka nandiyan hayop ka? Asan na yung ko dito? Asan na yung machine gun ko? Putang inang tong hayop na to, nandun sa likod eh. Sabi ko, wag ka na magpapakita sa akin eh. Wait lang, mag-shades ako. Terno pa yung shades ko Ano to, bang gangster? Kaninong shades to? Gangster, maniga? Tanginang tong Torre na to, nandun pa sa likod. Ang pangit mo, hayop ka. Mukha kang tubol. Ay, sorry. Sorry sa mga kumakain. Sorry. Ang sagwa ng mukha no? Parang siya, no? Parang inedit yung mukha. Parang inedit dun si Torre sa likod Ang ina mo, sarap mong durugin yung mukha mo. Salamat na lang talaga hindi kami nagpangtagpo ni Torre dun sa KOJC, dun sa nangyari dun. Kung nagkataon na baka nasapa ko to, hype na to. Ako pa naman pag sinabi ko gagawin ko yan pag halimbawa sabi ni Torre, sige Jay, pag sinabi mo gagawin mo, magkita tayo sa ganito, basta walang barilan. Sasapukin lang kita pero walang baril. Baka bigla kang manapok Baka kang magpaputok Walang ganun Walang baril Siyempre lugi ako sa'yo. Ikaw may baril ka, ako wala.
Pero sige, pagtsagaan na natin, nandyan yan eh. Sagwa talaga ng mukha. Ayoko dito. Oo, dito tayo sa ano. Dito tayo sa, eto. Yan. Wag to. Asan na yung ano nito? Ito. Panoorin natin to. Sabi natin si Brigadier General Jean Fajardo, ang tagapagsalita po ng PNP. Ako, ito pang isang kupal. General Fajardo, magandang morning. Si Katunying po ito at saka si Tina. Nasaan ka na, Tina? Magandang umaga, Katinying at Ma'am King at sa lahat po ng nanonood na Ito, ano? Wait lang. Spoke PNP Pro 3 Director. General na pala sa sana all. General na pala si Madam sana all. Sana mapapasana all ka na lang eh. No? Oo, sa mga kaganapan ngayon, tayo na biri mo. Mayaman ka na, general ka pa. Kailan kaya ako makakawak ng milyones? Pumanig na kaya, tanggapin ko na kaya i-offer sa akin, no? Yung in-offer sa amin, yung 20,000 at 20 million. Ako na lang siguro kukuha nun para may milyones na ako. Pera kasi ang Banateros eh, ng 20,000. Wag lang bumanat sa ano. Banatan lang namin si Duterte. Kunin ko na kaya yun. Sa inyo na yung perang yung yan. Hayop kayo. Okay, panoorin natin to. Grabe, no? Biglang kuminis dito si si Fajardo in fairness nagiging blooming ka na. Hindi ka na mukhang lalaki Oo, mukha ka ng mukha ka ng tawag dito, mukha ka ng ano ba to? Anong tawag dito sa mukha nito? Mukha ka ng gerlalo In fairness general Pipilitin nating matugunan itong dalawang trabaho na ibinigay po sa atin. Opo, ibig sabihin mataas po ang tiwala sa inyo ng liderato para po bigyan kayo ng ganyang dalawang mabigat na trabaho, and with that, congratulations po, General. Tangina naman tong dalawang to, nagbulahan pa kayo dyan. Yan pa talaga kayo nagbulahan? Talaga naman po kasi napagkakatiwala, dapat Katunying ang sinabi mo ganito. Grabe po no, ang dami pong minibigay na ano sa inyo na trabaho. Ganyan po talaga kapag sip-sip ka sa gobyerno, no? Ganon. Maraming salamat po, Katinying. Opo, okay. Unang tanong, nakikita niyo naman po ang mga pagkilos sa iba't ibang panig ng bansa, ang mga mass protest para po ipahayag ang simpatya sa dating Pangulong Duterte. Ano po ba ang aksyon dito ng PNP? Meron po ba kayong nakikita na meron ba kayong natatanggap ng mga report that this will escalate to something else? Patuloy po, Katunying, yung ginagawa po nating monitoring at nagbabantay po tayo ng kaganapan na nationwide. Bagamat yung mga nakaraang rallies po hanggang kahapon po ay naging generally peaceful naman. At pinapayagan po natin yan bilang bahagi po ng kanilang karapatan para magpahayag po ng kanilang damdamin. But as of now po, wala pa naman po tayong nakikitang seryosong banta laban sa ating seguridad. At may inaasahan pa rin po tayo talaga, Katunying, na mangilan-ngilan ay magkakaroon po ng rally at binabantayan po natin yan at ang pakiusap lang natin sa ating mga kababayan na nagpapahayag po ng suporta ay sumunod lamang po tayo sa batas. Ang PNP po ay nandyan para bantayan din po sila na hindi po sila masilitan sa kanilang mga aktibidad. At hayaan lang po natin at ang sabi nga ng pamunuan po ng PNP, maximum tolerance pa rin po ang ating patutukan. Mabuti po't nabanggit nyo doon para hindi sila masingitan. Ito po kasi kasi ang mga tao nagtitipon yung mga grupo ng mga tao nagtitipon sa isang particular na lugar. Maaari po talagang may mga infiltrators no. Ang galing din nila no, nasasabi pa nila yung tawag dito, nasasabi pa nila yung yung salitang ipatupad natin ng batas. Sumunod tayo sa batas. Dapat nasa batas. Dapat isa batas. Galing no? Palakpakan ng mga kupal.
Ang galing. Ang galing nyo, mga kupal. Ang galing ng mga kupal, no? Isipin nyo, maigi, lahat ng halos na ginawa nila ngayon, puro labag sa batas. Pero ang galing nila magsabi, yan, dapat, nasa batas, ganito, dapat isa batas, putang ina nyo. Murahin ko na itong mga to. Ganon din naman, makukulong din naman ako eh. Tama po, katingin, yan po yung ating binabantayan. Sabi nga natin doon naman sa kanilang hanay at mga kapwa Pilipino natin dito ay hindi naman natin inaasahan sa ngayon na talaga magkakaroon ng gulo o ano pa man. Pero ang binabantayan natin dyan, baka may mga grupo individual na biglang pumasok sa kanilang hanay, biglang manggulo dyan at palabasin na sa kanila nang galing yung gulo. Ayaw natin yung kaya... Tangina nyo, kung ayaw nyo ng gulo, ba't nyo sinimulan yan? Ibalik niyo si Duterte dito sa Pilipinas, walang mangyayaring gulo. Kung magkagulo man, hindi kasalanan ng Pilipino yon, hindi kasalanan ng mga kapulisan yon, hindi rin kasalanan kung sino mang sundalo at pulis na umalis sa posisyon or magsalita, hindi nila kasalanan yung kasalanan yun, ibalik niyo si Pangulong Duterte tapos ang usapan. Yun lang. Magbe-birthday pa yung matanda, na doon yung pagbe-birthday yan sa sa ibang bansa, sa kulungan doon na hindi niya naman deserve. Tado, tigilan nyo nga kami sa mga katarantaduhan nyo. Kaya tuloy, na-high-blood ako eh. Ang ating pakiusap sa kanila doon sa kanilang mga organizers ay hanggat maaari ay magkaroon po ng mga prior coordination para at least alam natin kung saan sila magsasagawa